Ano naman yung vacuum-assisted biopsy? Ganun din po siya, except that, ito po yung needle, no? Halimbawa po gusto nyo ultrasound guided, habang in-ultrasound, binabiopsy nyo na, mas maganda pa lalo yun, lalo na kung hindi nakakapa yung bukol. Kasi alam mo talaga na lahat ng pangit na sampulan mo. Pag vacuum-assisted, yung kanina po natin na, ito, nakakabit po ito sa suction machine. So, imbis mo na core needle kasi ilang beses ka pumapasok lumalabas. Pagka po vacuum assisted, isang beses ka lang papasok, iikutin mo lang, i-adjust mo lang yung needle mo. Kasi every time na may pipindutin ang doktor, kakabit siya sa suction, kakagat siya dun sa bukol. Isang beses lang papasok. Okay? Lahat sila, local lang ang anesthesia. Lahat sila hindi papasok sa operating room. Ito po yung tinatawag ng mammo test. Yung mammo test po sa Pilipinas, St. Luke's naman meron. Ibig lang sabihin yan yung mga ginagawa na dahil hindi nakakapa yung bukol, pero nakikita sa mammogram. Kapag ang bukol mo, kapag ang bukol mo kapa, pwede namang sa kapa na lang ang pag-biopsy. Pero kapag ang bukol mo hindi nakakapa at nakikita lang sa mammogram at sa ultrasound na bibiliin mo kasi walang radiation, mas mura rin. Pero paano kung hindi kita sa ultrasound pero kita sa mammogram? Ito po yung ginagawa, yung mammo test. Ang babae po ay nakahiga, naka-prone, nakadapa, ang suso niya ay nakalabas dito sa butas, and then, imamammogram siya, at papasok yung needle, at saka siya ibabiopsy. Ang gano'ng kalalim ang pasok, gano'ng kahaba ang pasok, anong direksyon, computer na po yung nagsasabi. Papasok lang ng doktor. Ang laman na nakukuha nito, katulad din naman ng mga pinakita ko naman sa inyo kanina, no? At pagkatapos kunin, ihuba yung mga pangit na bukol na mumuti sa mammogram. Yan mo yun, yung laman na nakuha, pinamammogram ulit yung laman, pati yung suso, para masigurado na yung bukol na pangit na tanggal na biopsy na, at yung suso, wala na doon yung bukol. So, ina-x-ray pa rin. Ngayon, ito yung pinag-usapan na natin kapag yung usual na hiwa, open biopsy. Okay? So, halimbawa, tapos na tayo, nakita na tayo ng doktor, na-biopsy ka na. After 1 week, usually lumalabas yung resulta, ang lumabas cancer. Ano kayo nang gagawin natin? Ang madalas na tanong ng pasyente, so, anong stage ako? Anong stage ako? At ang makakasagot dun ay yung mga examination na ito, yung staging examinations. Lahat ba ng pasyente kailangan ito? Kailangan pang CT scan lahat yan? Mahal yan na. Pag nagpagawa ka ng CT scan ng baga, CT scan ng atay, at bone scan, 30 milyan. Okay? O nagpagawa ka ng x-ray, ultrasound, silang dalawa lang, siguro 5,000 lang yan. Bone scan, 5,000 rin lang yan. Hindi lahat ng pasyente kailangan ito. Sa guidelines po, ang sinasabi, kapag early breast cancer, maliit masyado yung bukol, wala na sa kilikili, walang nararamdaman na para bang may kalat na sa baga at atay at puto, pwede hindi ka na muna magpagawa niyan. Pero ako po, sa practice ko, kung wala ka nararamdaman, kung maliit lang yung bukol mo, I think you deserve at least an x-ray na ultrasound mo. Kasi hindi naman siya kamahalan. Pero kung medyo advanced na yung cancer mo, medyo may kalakihan na, more than 5 centimeters, may gulanin na sa kilikili, o di kaya naman may nararamdaman ka ng kakaiba. Hirapan ka huminga, pag nahihiga ka, medyo lumalaki siya mo, naninilaw ka, masakit yung mga buto-buto mo na hindi tuhod at balakang. Hindi pwedeng walang imaging. Kasi kung may nararamdaman ka, malaki rin ang chance na meron yung makikita. At kailangan makita bago tatalin ang tungkol sa suso. Sa tingin ko po, sa practice ko, I don't think na tama na ang pasyente naoperahan na at natanggalan na ng suso na hindi niya alam kung anong stage niya. Dahil kawawa ka naman, kung tinanggalan ka ng suso, pumasok ka ng more than 100,000 only to find out later on na stage 4 na pala. At yung ginawa sa yung operasyon ay hindi magpapahaba sa buhay mo kung hindi yung chemotherapy na hindi mabibigay sa iyo ngayon dahil bagong opera ka.
after a few weeks pa. So sa tingin ko po, ang tamang ginagawa, once na malaman may cancer, alamin mo muna kung anong stage. Dahil depende sa stage ng pasyente kung ano yung tamang treatment sa kanya. So ang stage ng pasyente ay nagdidepende sa tatlong bagay, T and M. So T, ang T ay tumor size. Depende sa laki ng suso. T1 kapag less than 2, T2 kapag 2 to 5, more than 5 is T3, T4 pag may pagbabago na sa balat o sa utong. So, depende sa laki niya or sa pagbabago sa balat at utong. Ngayon, ang N naman ay node or kulani. Nasa na yun? Wait, So, node. So, kung kulani mo nakakapa ay isa lang N1. N2 kapag marami or dikit-dikit. N3 kung pati sa liig o dito sa gitna may nakakapakan ng kulani. So, N, node. M is metastasis, kalat. Kung may makita sa baga, sa atay o sa buto na kalat. Meron o wala lang yan. Once na meron ka na ng makitang kalat, stage 4 na agad yun. Kahit ano pa ang laki ng suso, ng ukol mo sa suso, at kahit meron o wala kang kulani, basta may makitang kalat, stage 4 na yun. Ngayon, ito yun. So, depende sa kung ano yung T, N, sa M mo, sa kung ano ang stage mo, from stage 1 to 4. Importante na alam ko ng pasyente dahil sa dalawang bagay. Una sa lahat, alam mo kung ano ang chance na buhay at well ang pasyente mo in 5 years. As you can see, as your stage progresses, the chance that you are well and alive in 5 years decreases. And this is the reason why gusto natin mahuli ang pasyente dito pa lang. Okay? So, maliban sa outcome, ang sinasagot din ng stage 8, anong treatment na bagay sa akin? Ang tinatawag natin early stage ay stage 0 hanggang sa stage 3A. 3A, T3N1 lang. Kapag ikaw ay T0N2 o iba pang 3A, advanced na rin yun. So, it's stage 0 to 2B plus T3N1. Yun lang ang early stage. All the rest, advanced stage na yun. Okay? Pag early stage breast cancer, iba ang treatment. Pagka-advanced, iba ang treatment. So again, importante na ma-stage ka bago ka mabigyan ng treatment dahil ang treatment mo ay nagdedepende sa stage mo at ang stage mo na nagsasabi kung anong outcome mo. Okay. Dati, lahat ng pasyente ni stage 4 tapos na ang kwento. Pero ngayon, hindi na po. Dati, ang average survival ng mga pasyente, 18 to 24 months. Depende pa yan kung saan kumakalat. Kung ang kalat mo sa buto lang, pwede kang pagkuha ng kahit anong gusto mo, dahil napakaganda pa yung survival mo. Okay na okay yan. Soft tissue sabihin, kumalat ulit, walang sa kulanin. Okay rin lang yan, dahil kayang-kayang tanggalin, di ba? Ang problema pag visceral, ibig sabihin ng visceral, meron ka sa atay, meron ka sa baga. Kung iisa lang, laban pa rin yan. Kasi isa lang yan, kaya-kayang tanggalin chemo. Pero pag kalat, dami na sa atay, dami na sa baga, kalat din sa buto, lalo na kung sa utak, yun ang hindi maganda. So, mas tumatagal ang buhay ng mga pasyente may stage 4 na yun. Dati, 24 months, 27 months, ngayon umaabot ng 50 months. Ang chance na buhay ka at well, dati 5 years, 30% lang, ngayon 40%. So, ito po yung sulitan sa mga gamot na binibigay sa atin. Medyo mas dumadami na mga gandang gamot. Yung picturean. O, sige. Okay na? So, paano ginagamot ang breast cancer? Ito po ang tatlong paraan. Pag-uusapan mo natin sila isa-isa mamaya. Okay?